Ayan, ito na yung boring part, no? So, sa investment. So, gaya ng sinabi ko, meron siyang different types of funds. So, ito yung mga pangalan ng funds. So, ito, FWD Global Peso Bond Fund. So, nandun yan sa proposal. Pwede mo siyang basahin kasi medyo mahaba. Ayan. So, iba-ibang klase ng funds. And then, kung gusto mo mas malaman pa, maganda, punta ka dun sa website ni FWD. So, go to fwd.com.ph and then click mo lang yung funds na tab. Ayan. So, makikita mo yung fund valuation. So, dito tayo sa peso funds titingin. So, yung nabanggit ko sa'yo, merong aggressive, moderate, ito yung balance, ito yung conservative. So, unahin natin sa conservative. So, sabi natin, pwede kang mag-invest. Ito, pipili ka, peso bond fund, peso fixed fund, peso fixed cap, liquidity. So, ayan, nag-invest yan kay Security Bank. Ang partner kasi ng FWD, Security Bank. Ayan yung fund manager. So, sila nag-handle. And then, unit price, ito yung amount nung per unit. So, limbawa, yung pera mo, 1,000. So, yung unit price ni peso bond fund is amounting 1 peso point something something. So, kung 1,000 yan, so i-divide mo dito sa unit price. So, yun yung pambili niya ng unit price. So, pag tumaas itong unit price sa market, tataas din yung peso mo, yung pera, equivalent sa pera. So, tingnan natin to sample. Yan. So, makikita mo doon, ang net asset niya is nasa 1,149 million. So, total net asset yan ng lahat na nag-invest kay Peso Bond Fund. So, as of, ito yung performance niya as of November 27, 2004. Ito yung unit price. So, pwedeng tumas o bumaba ito. So, makikita mo yung graphical data, historical fund niya. So, pwede mo siyang laruin. Pwede mo i-view yung, change mo yung year or yung month. So, pataas siya. So, may part lang dito nung November 2018 siya bumaba. So, tayo 2024, November. So, tumaas siya. Ayan, makikita mo naman yan, yung date, September 20, tapos bumaba na naman. So, up and down lang naman siya. So, long term, hindi mo naman kailangan magmadali. So, hayaan mo lang siya dyan. And then, ito, yung sa moderate, ganun din siya. So, ito yung mga pwede niya invest. So, tingin ka lang dito dun sa ating options kung saan ka pwede mag-invest. No? So, ganun lang naman siya. Kung may mga tanong ka, PM mo lang ako. Ito nga pala yung list for sa critical illness naman. So, meron tayong 5 group ng sakit. So, discuss ko na rin to. Sama na natin. So, may 5 group na sakit. So, yung group 1 sa cancer. Lakihan ko. Yan. So, group 1 cancer. Ito yung mga list ng mga cancer na diagnosis ng doktor. Or, same or alike. So, minsan kasi pag yung diagnose, may kaparehas siyang diagnosis. Yun na rin yun. So, group 2, major organ failure. So, ayun yung mga list. Then, group 3, heart and blood vessels. Group 4, neuro or sa ulo naman to. Yung mga sakit sa ulo. Group 5, others. So, sa juvenile, ibig sabihin sa pambata, 0 age to 17. Ito yung mga covered na sakit. Adult conditions, 18 and above. Ito din naman yung ibang minor. Sa minor pala to, minor critical illness. So, yung sa Health Pro na tinatawag natin. So, up to 3 times pwede kang claim ng major critical illness. So, unrelated dapat yung sakit niya. So, ibig sabihin, sa group ng sakit, dapat magkakaiba. Hindi ka pwede claim ng 2 beses dito sa group 1. So, dapat, halimbawa, sa group 1 may cancer ka na. Then, next year, so mag-claim ka na naman. Ibang group naman. Kunyari,
organ failure sa lungs, sample lang. Then, another 3, halimbawa, na stroke, ayan, sa neuro. So, ganun siya. Up to 3 times pwede ka mag-claim. Then, sa minor naman, 1 time lang. So, dito ka titingin sa adult. Yan. Pwede rin natin insured kasi yung 0 age. 15 days old na baby, pataas, up to 17. Yun yung mga minor na mga bata pa. Pag 18 above adult na, doon tayo titingin sa adult. Ito, kasama pa rin mga to. So, ganun lang siya. So, if you have any questions, message mo lang ako. Tapos, pakita ko next yung ginawa kong sample proposal sa'yo. So, sample lang naman yan. Pwede pang pabago.